Chapter 71. Hinayla ng magulang ni Minnie si Minnie para umalis. Hindi nila nais na kumilos ng walang ingat kay Billy. Paano kung talagang naaresto sila? Minnie, sigaw ni Sam. Lumingon si Minnie at malungkot na tumingin kay Sam. Anong tinitingin-tingin mo sa taunan na ito? Nagkaroon sila ng magandang pagkakataon. Pero kailangan lang nilang pilitin si Pearl. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Wala silang nakuhang kahit ano. Sa kanyang kakayahan, kailan kaya siya makakabili ng bahay at sasakyan? Halika, bilasan mo akong umuwi. Putulin mo ang iyong relasyon sa kanya. I'll introduce you to someone better, mabangis na sabi ni Mrs. Fuller habang hinihila si Minnie. Sa halip ay naramdaman ni Sam na mahulog sa impyerno mula sa langit. Naramdaman din ni Billy at Leigh ang pagkulo ng kanilang dugo habang nilalamon sila ng galit. Kung binago ni Pearl ang kanyang contact information, saan nila siya hahanapin? Si Pearl ay nagpadala sa kanila ng pera bawat buwan sa loob ng maraming taon, kaya naging ugali na ito. Matagal na silang hindi nagtrabaho. Sila ang kinaiinggitan ng lahat ng tao sa nayon, nagpalaki ng mabuting anak at may panggastos ng hindi nagtatrabaho. Paano kung bigla silang naputol sa pananalapi? Kailangan ba nilang bumalik sa mga dating araw ng paglabas sa umaga at pag-uwi sa gabi, nagtatrabaho ng husto araw-araw? Ano kaya ang iisipin ng nayon sa pamilya? Nagsisi ang matandang mag-asawa nang maisip nila iyon. Nag-enjoy lang sila sa bahay. Maaari silang magpalipas ng araw sa paglalaro lamang ng poker at paglalakad. Kasalanan ng punk na si Sam ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, nasa bahay pa rin sila. Ngayon, mahusay. Wala na silang natira. Hindi naisip ng matandang mag-asawa kung gaano kalupit ang pakikitungo nila kay Pearl mula pa noong bata pa ito. Nagsisilang sila sa pakikinig kay Sam at sa pagpunta dito. Tama sila, syempre. Kung mananatili sila sa bahay, padadalhan pa rin sila ni Pearl ng parehong halaga ng pera ng walang kaunting costing. Tahimik na nakaupo si David sa sopa habang pinagmamasdan ang reaksyon ng pamilya. Maaari siyang magbayad para maalis ang mga ito. Kahit na humingi sila ng hindi kapani-pani walang halaga ng pera, kayang-kaya ito ni David. Gayunpaman, ayaw silang bayaran ni David. Natagpuan ni David na isang himala na hindi pinabayaan ni Pearl ang kanyang sarili na may ganoong background ng pamilya, at napahanga siya nito. Si Pearl ay may magandang figure at magandang hitsura. Siya ay hindi mas masama kaysa sa 3 campus bells ng SRU. Nagkaroon pa siya ng maturity na mas kaakit-akit sa mga lalaki. Alam na alam niya iyon. Nagtrabaho siya sa isang magarbong lugar tulad ng Golden Leaf Hotel at nakipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante kaya magiging isang piraso ng cake kung ibibigay niya ang lahat sa kanyang kita. Sir, kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin, maaari kang maghintay sa entrance ng hotel tuwing umaga para tingnan kung papasok si Miss Pearl sa trabaho. Siyempre, ang kondisyon ay hindi ito makakaapekto sa operasyon ng hotel. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyo. Yun lang ang masasabi ko. Baka umalis ka na. Malungkot na umalis ang grupo. Walang ideya si David kung uuwi sila kaagad o maghihintay sila. Gayunpaman, wala na itong kinalaman sa kanya. Ang ilang mga bagay ay hindi pinahahalagahan hanggang sa sila ay nawala. Marahil sa wakas ay napagtanto nila kung gaano kagaling si Miss Pearl pagkatapos na mawalan ng suporta at mawalan ng lakas ng loob. Chapter 72. Nakahinga ng maluwag si David pagkatapos lumabas ng ospital. Tapos na ang lahat. Sa sandaling binitawan ni David ang lahat, nakaramdam siya ng mas nakaka-relax kaysa dati. Palabas na siya ng gate ng ospital. Magnanakaw. Pigilan mo ang magnanakaw. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ni David. Mabilis na pinaharurot ni David ang sasakyan. Pagkababa niya ng sasakyan, nakita niya ang isang binata sa hindi kalayuan na tumatakbo papunta sa kanya na may dalang wallet sa kamay. Isang babaeng nasa edad 30s ang sumunod sa malayo. Umalis ka na, gusto mo na bang mamatay? Sigaw ng binata at sumenyas ng punyal na hawak niya sa kabilang kamay habang tumatakbo. Nais ni David na subukan ang kanyang sarili pagkatapos na i-upgrade ang kanyang katawan sa maximum na limitasyon. Akmang magsisimula na siya, bigla niyang naramdaman ang isang maitim na figure na dumaan. Napakabilis noon. Nang tingnan ni David ang magnanakaw, nakita niyang nakaipit na siya sa lupa ng isang kamay. Napahiga ang magnanakaw at nagpumiglas.
ngunit hindi pa rin siya makawala sa malaking kamay na parang isang pares ng bakal na plays. Isang profesional. Dapat professional yan. Iyon ang unang impresyon ni David. Ang isip ni David ay umabot na sa sukdulan nito ngayon, at ang kanyang anim na pandama ay lubhang masigasig. Nang dumaan ang lalaki kanina ay ramdam niya ang matinding aura na lumabas sa katawan ng lalaki. Si David ay tumingin ng malapitan. Hindi ba ito ang lalaking nakiusap sa doktor na iligtas ang kanyang ina sa ospital? Naglakad palabas ng ospital si Paul Shaw na puno ng pagkabalisa. Malubha ang sakit ng kanyang ina, at kailangan niya ng maraming pera para magkaroon ng pagkakataong gumaling ito. Gayunpaman, wala siyang pera. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang mersenaryo. Malaki na ang kinikita niya at makakauwi na sana siya para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Gayunpaman, nang malapit na nilang tapusin ang kanilang huling deal, inatake sila ng hindi kilalang partido nang pinuprotektahan nila ang isang opisyal ng isang maliit na bansa na nagbibigay ng talumpati sa labas. 3 lamang sa 12 ang nakaligtas. Pagkabalik sa kanilang sariling bansa, nagpasya silang 3 na ibigay ang lahat ng kanilang pera sa mga pamilya ng kanilang mga kapatid, na napilitang manatili sa ibang bansa magpakailanman. Ito ay dahil kahit papaano ay nakabalik silang buhay, habang ang kanilang mga kapatid, na dumaan sa hirap at ginhawa kasama nila sa loob ng maraming taon, ay naiwan magpakailanman sa isang banyagang lupain. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang paglala ng kalusugan ng kanyang ina. Malalampasan niya ang pinakamahusay na panahon ng paggamot kung maantala niya ang operasyon, ngunit saan siya makakakuha ng napakaraming pera sa lalong madaling panahon? May isang kasabihan na kahit isang sentimo ay maaaring magdulot ng abala sa isang bayani, lalo pa ang napakaraming pera. Ano kayang gagawin niya? Ilang taon na siyang nag-abroad. Ang kanyang matalik na kaibigan ay ang 2 taong muling nabuhay kasama niya. Gayunpaman, nagmula sila sa mahihirap na pamilya tulad niya. Kung hindi, walang pupunta sa ibang bansa para ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa pera. Wala silang kahit isang sentimo sa kanilang sarili sa oras na sila ay bumalik. Siguradong nahihirapan silang maghanap buhay ngayon. Ang paghingi sa kanila ng tulong ay magiging isang patak lamang sa balde. Pagkalabas niya ng ospital ay may narinig siyang sumisigaw tungkol sa pagpapahinto ng magnanakaw. Kaya, likas siyang sumugod at sinupil ang magnanakaw. Idiniin niya ang magnanakaw sa lupa gamit ang isang kamay. Kahit anong hirap niya, wala siyang pakinabang. Hindi nagtagal ay naabutan sila ng babae na biktima at kinuha ang ninakaw na pitaka kay Paul. Salamat, sir. Nagpasalamat agad ang babae. Huwag mong banggitin. Magmadali at tumawag ng pulis. Sagot ni Paul. Okay. Oo. Inilabas ng babae ang kanyang cellphone at tumawag ng pulis. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at dinala ang magnanakaw. Ang babae ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Paul at kumuha ng maraming pera sa kanyang wallet upang pasalamatan siya. Gayunpaman, tumanggi siya. Hindi niya hinuli ang magnanakaw para sa pera. Kailangan man niya ay hindi niya ito matatanggap. Aalis na sana siya, may hamarang sa daanan niya. Kung pumunta siya sa kaliwa, haharangyan siya ng figure o sa kaliwa, at kung pupunta siya sa kanan, haharangyan siya ng figure sa kanan. Naulit ito ng ilang beses bago niya namalayan na sinasadya ng taong iyon. Ano ang kahulugan nito, lalaki? Tanong ni Paul habang nakatingin kay David. Sir, bakit hindi tayo pumunta sa isang lugar at mag-usap? Tanong ni David. Sa tingin ko hindi tayo magkakilala. Kaya kung magbayad para iligtas ang nanay mo. Don't get me wrong, banibisita ko ang isang kaibigan ko sa ospital nang makita kitang nagmamakaawa sa doktor. Pinagmasdan ng mabuti ni Paul si David. Matapos ang lahat ng mga taon na ito sa gilid ng buhay at kamatayan, nakaramdam siya ng kaunting banta mula kay David. Nagtataka siya kung paano ito nagawa ng binata. Kung tutuusin, kakaunti lang ang nagbanta sa kanya kahit sa mersenaryong bilog sa ibang bansa. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang parke sa malapit. Dahil maaga pa, wala pang masyadong tao sa park. Ano ang pangalan mo, sir? Tanong ni David. Ang pangalan ko ay Paul Shaw. Mr. Shaw, alam kong kailangan mo ng pera para mailigtas ang iyong ina ngayon. Makukuha ko ang pinakamahusay na ospital, ang pinakamahusay na kagamitan, at ang pinakamahusay na gamot para sa iyong ina.
Ngunit anuman ang mangyari, kailangan mo akong pagsilbihan sa loob ng 10 taon. Ano sa tingin mo? Tumingin si Paul kay David. Hindi gustong magmukhang mahina, tumingin din si David kay Paul. Ilang sandali pa, sinabi ni Paul, okay. Ngunit responsibilidad ko lamang ang iyong kaligtasan. Hindi kita tutulungang gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Deal. Inilahad ni David ang kanyang kamay. Inilahad din ni Paul ang kanyang kamay. Magkadikit ang kanilang mga kamay. Lumilikha sila ng isang alamat. Chapter 73. Mr. Shaw, ang pangalan ko ay David Liddell. Maaari mo akong tawaging Mr. Liddell. Mr. Liddell, huwag mo akong tawaging Mr. Shaw. Tawagin mo na lang akong Paul. Okay, Paul. Gusto kong subukan ang aking kakayahan sa iyo. Matagal nang gustong subukan ni David ang kanyang kakayahan. Mula nang maabot na ng kanyang katawan at isipan ang kanilang rurok, hindi lamang mas malakas na 6 na pandama ang naramdaman ni David kundi pati na rin ang hindi mauubos na lakas sa kanyang katawan. Mr. Liddell, simulan mo na. Sabi ni Paul, gusto rin niyang makita kung ano ang maaaring gawin ng binata na maaaring magdulot ng bahagyang pagbabante sa kanya. Mahigit 10 metro ang pagitan ng dalawang lalaki. Walang kakayahan si David. Ang tanging mayroon siya ay matinding sense at explosive power sa katawan. Sinubukan niyang pakilyusan ang kapangyarihan sa kanyang katawan at hayaang mapuno ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, inilabas ni David ang aura ng isang sinaunang Tyrannosaurus Rex. Nakaramdam si Paul ng matinding pressure. Bukod sa pagkagulat, naglabas din siya ng madugong aura na nabuo mula sa paggala sa gilid ng buhay at kamatayan sa loob ng maraming taon. Malakas na sinipa ni David ang kanyang mga paa at agad na binaril ng kanyang katawan si Paul habang sinuntok siya nito. Sinusubukan lang nila ang kakayahan ng isa't isa, at si David ay walang malinaw na pag-unawa sa kanyang sariling lakas, kaya kalahati lamang ng kanyang lakas ang ginamit niya sa suntok. Nakaramdam ng matinding panggigipit si Paul nang sumugod si David sa kanya. Saglit siyang napalingon at napag-alaman na sinusuntok na siya ni David. Agad niyang kinuyam ang mga kamay at itinupi ito sa harap ng dibdib para harangin ang suntok ni David. Bang! Kinatok ni David si Paul ng 7 o 8 metro ang layo bago huminto. Huminto si David sa kinatatayuan kanina ni Paul, ngumisi at nanginginig ang masakit na kanang kamay. Napatingin si Paul sa kanyang namumula at namamaga na braso, puno ng gulat ang kanyang mukha. Mas malakas si David kaysa sa inaakala niya. Medyo nananakot si David noong una, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Kung tutuusin, napakabata pa ni David. Mukha siyang 20 taong gulang pa lang. Kahit na siya ay nagsasanay mula pa noong siya ay bata, siya ay walang kapar sa isang taong tulad niya sa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Kaya naman, hindi maiiwasan na bahagya niyang tinignan si David. Gayunpaman, ngayon lang siya sinuntok ni David 7 o 8 metro, at ang kanyang braso ay medyo namula at namamaga. Minamaliit niya si David. Laging may mas mahusay kaysa sa iyo. Ang hindi niya alam ay 50% lang ng kanyang lakas ang ginamit ni David. Walang alam kung ano ang mararamdaman niya kung gagawin niya iyon. Paul, ano sa tingin mo ang suntok ko? Tanong ni David habang kinakamay ang kanang kamay na masakit pa rin. Mr. Liddell, ikaw ang unang taong nakilala ko sa iyong edad na ganito kagaling. Napakalakas mo sa murang edad, I'm impressed. Yung unang taong kasing edad ko. So nakakita ka na ng mas better sa akin, mas matanda lang. Medyo hindi nasiyahan si David sa mga komento ni Paul. Na-upgrade ko na ang katawan at isip sa maximum. Mayroon bang ibang mas mahusay kaysa sa akin? Ibig sabihin hindi ko sila malalampasan. Isa, di ko kayang maging invincible kahit niloko na ako. Mukhang kailangan kong pag-aralan ang sistema. Paul, alis na tayo. Tulungan natin ang nanay mo na ilipat sa ibang ospital at ayusin ang operasyon ng mas maaga para nasa tabi kita ng walang pag-aalala. Salamat, Mr. Liddell. Excited na sabi ni Paul. Nagtanong si David sa South River Province SCC chat group kung may nakakakilala sa top management ng Champion Hospital maya-maya. May sumagot. Idinagdag ng lalaking nagngangalang Charles Luther si David at binigyan siya ng numero ng telepono para makausap ang direktor ng Champion Hospital. Tumawag si David at ipinaliwanag ang kanyang layunin. Ang kabilang partido ay magalang at palakaibigan.
Sinabi nila kay David na maaaring lumipat ang pasyente anumang oras, at aayusin nila ang isang konsultasyon sa mga espesyalista sa lalong madaling panahon. Nang dumating sina David, Paul, at ang kanyang ina sa Champion Hospital noong hapon, isang pangkat ng higit sa 100 mga espesyalista ang naghihintay na sa pasukan. Ikaw dapat si Mr. Liddell. Kumusta? Ako si Tom Lake, ang direktor ng Champion Hospital. Maligayang pagdating sa aming ospital. Gagawin namin ang aming makakaya para mapagaling ang pasyente. Salamat, Dr. Lake. Masyado kang mabait, Mr. Liddell. Trabaho natin ito. Ang sumunod ay isang serye ng mga pagsusuri sa ina ni Paul ng isang pangkat ng higit sa 100 mga espesyalista. Ang conclusion ay kailangan nilang mag-opera ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang paglala ng kanyang sakit, at bawat araw na lumipas ay tumataas ang panganib ng operasyon. Kaya naman, inayos ng ospital ang operasyon para sa ina ni Paul kinabukasan. Ang premium ward ng Champion Hospital. Paul, malaki ba ang halaga ng napakagandang ospital? Ma, huwag kang mag-alala. Nalutas ko na ang problema tungkol sa pera. Dapat ay tumutok ka na lang sa pagpapakabuti ko sa kapayapaan. Ayoko nang pagalingin ang sakit ko. Mag-ipon ng pera para makakuha ng asawa. More than 30 years old ka na at wala ka pang asawa. Tingnan mo ang katabi mong lalaki na lumaki kasama mo. Papasok na ang anak niya sa junior high. Ma, bilasan mo at magpagaling ka. At kukuha ako ng asawang magsilang sa iyo ng isang malusog na apo, okay? Okay, okay, okay. Tiyaking tutuperin mo ang iyong salita. Inaasahan ko ang mga apo sa buong buhay ko. Lumabas si Paul ng ward at pinunasan ang basang mga mata. Ang mga taong pinakamaling nagawa niya ay ang kanyang mga magulang. Hindi niya hahayaang lisanin ng kanyang ina ang mundong ito nang may anumang pagsisisi. Chapter 74. Matagumpay na naoperahan ang ina ni Paul kinabukasan. Ang operasyon ay isinagawa ng mga nangungunang propesor sa medisina sa South River Province, at nagpadala ang ospital ng 2 senior nurse para alagaan siya. Pagkatapos nito, ibinigay ni David kay Paul ang kanyang Benz G-Class, at nagsimulang magtrabaho si Paul. Pinuprotektahan niya si David ng palihim. Kasabay nito, nahati si Sam at ang kanyang pamilya sa 2. Naghintay sina Billy at Maggie sa labas ng hotel habang naghihintay si Sam sa entrance ng South River International Residence. Parang ayaw nilang umalis ng ganun-ganun lang. Kung walang suportang pinansyal ni Pearl, hindi sila sigurado sa kanilang kinabukasan. Hindi sila pinansin ni David upang makita kung hanggang kailan sila magpapatuloy. Hindi bababasa, ito ay magtuturo sa kanila ng isang hindi malilimutang aral. May magandang balita rin mula kay Pearl. Sa ilalim ng tukso ng malaking halaga ng pera, mayroon ng mga taong interesado sa East League International, at nakipag-ugnayan siya sa kanila. Bilang isang kumpanya ng pamumuhunan, ang East League International ay kukuha muna ng isang pangkat ng malalakas na abogado, mga eksperto sa negosasyon, at isang pangkat ng pagsusuri. Sinabihan ni David si Pearl na magmadali at hindi mahalaga kung gumastos siya ng mas maraming pera. Malapit na silang magtrabaho kasama si Andy, at umaasa si David na makakatulong ang mga recruit. Gabi, River City Fuller Golden Sands Entertainment Center. Dinala ni Madison si Patrick dito para sa kanyang class reunion. Ang party ngayon ay inorganisa ng mga taong nanatili sa paaralan para sa mga pista opisyal. Ilan sa kanila na nakabalik ng maaga, dumalo. Gayunpaman, hindi sumama sa kanila si Tara. Nagkaroon siya ng ilang mga problema sa bahay, kaya malamang na nagpahinga siya ng ilang araw. Sinama ni Madison si Patrick dahil mayaman ito at maganda ang hitsura. Siya ang tipikal na matangkad at guwapong mayaman, kaya gustong magpakitang gilas ni Madison. Pagpasok sa isang malaking pribadong silid, nalaman nilang may 20 o 30 kabataan na sa loob, lalaki at babae. Ang mga kabataang lalaki at babae ay may magandang hitsura. Tutal, galing sila sa acting department ng SRMU. Walang matututong kumilos kung wala silang kagwapuhan. Ang pagdating ni Madison at Patrick ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Kung tutuusin, isa si Madison sa mga taong namumukod tangi sa kanyang klase. Madison, sino ito? Hindi mo ba kami ipapakilala? Tanong ng isang kaklase, sabi ni Madison, boyfriend ko ito, si Patrick Reed. Nag-aaral siya sa SRU.
Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na may 10-10 milyong mga ari-arian lamang. Wow! Madison, hindi ako makapaniwala na nakakita ka ng matangkad at mayamang kay na may magandang hitsura. Inggit na inggit ako sayo. Maddie, hindi ako makapaniwala na nauna ka sa amin nang walang sinasabi. Maswerte ka. Maaari kang tumira at mag-asawa ng mayaman pagkatapos ng graduation. Kailangan pa nating magsumikap para mabuhay. Nakakainggit ang mga boses sa paligid niya. Pakiramdam ni Madison ay nasa cloud 9 siya. Natutuwa siyang inggit. Hello, ang pangalan ko ay Patrick Reed. Boyfriend ako ni Maddie. Salamat sa pag-aalaga kay Maddie. I'd like to propose a toast, sabi ni Patrick sabay kuha ng beer sa mesa at ibinaba iyon. Umani ng maraming papuri mula sa mga babae ang ginawa ni Patrick. Medyo nagalit ang mga lalaki kay Patrick. Magiging kakaiba ang pakiramdam na masaya na malaman na isang tao mula sa ibang paaralan ang nagnakaw ng pinakamagandang babae sa klase. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, ang lahat ay nagpatuloy sa pagkanta at pagsasayaw. Ano ang pakiramdam ng pumunta sa isang club kasama ang mga estudyante ng SRMU? Alam ni Patrick kung ano ang nararamdaman ngayon. Maliit na party lang iyon. Napaka-expressive ng lahat, kumakanta at sumasayaw. Walang pagkakataon si Patrick na ipakita kung ano ang kanyang kaya. Nais ni Patrick na umakyat doon at sumigaw, ngunit natatakot siyang mapahiya ang kanyang sarili. Dahil hindi kalaban ni Patrick ang mga profesional na ito, maaari lamang siyang umupo sa sopa at manood. Buti na lang at nandyan si Madison para sa kanya. Maya-maya ay bumangon na si Madison at nagtungo sa banyo. Umupo si Patrick sa sopa at pinalakpakan ng future star. Makalipas ang mga 10 minuto, nagmamadaling pumasok si Madison sa pribadong silid, hinawakan si Patrick, at sinabing, "Pat, alis na tayo." Anong nangyari, Maddie? Tanong ni Patrick. Nakikita niyang may mali kay Madison. Bilasan mo, mag-usap tayo pagkatapos nating lumabas. Nagmamadaling sabi ni Madison. Sige, papalabas na sila ng private room. Biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid, at isang pulutong ng mga lalaking nakaitim ang sumugod. Flick. Pagkatapos ay binuksan ang ilaw sa pribadong silid. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napatingin sa grupo ng mga hindi imbitadong bisita. Damn it! Sino ang bumangga sa akin kanina? Pumasok ang isang kalbo at nagtanong. Ang lalaki ay nasa edad 30s. Siya ay mataba, walang sando, at natatakpan ng mga kakaibang tato. Natahimik ang kwarto. Walang nagsalita, nagulat ang lahat. Kung tutuusin, mga estudyante lang sila, at ang lalaki ay parang hindi mo dapat guluhin. Hindi nagtagal ay nakita ng kalbong lalaki sina Madison at Patrick naghahanda ng umalis. Lumakad siya ng ilang hakbang palapit sa kanila at hinayla ang mahabang buhok ni Madison. Napasigaw si Madison at hinayla sa mga bisig ng kalbo. Sinaktan mo ako diba? F*** ka. First time kong may sumampal sa mukha ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Bulong ng kalbo sa tenga ni Madison. Nagulat din si Patrick nang makitang hinayla ng kalbong lalaki ang buhok ni Madison ngunit mabilis na natauhan at sinabing, anong ginagawa mo? Hayaan mo si Maddie, o tatawag ako ng pulis. Sabi ni Patrick habang inilabas ang kanyang cellphone para tumawag. Gayunpaman, sinipa siya ng isang lalaking nakaitim sa sopa bago siya makatawag. Napabuntong hininga siya habang nakahawak sa tiyan habang sinisipa ang kanyang cellphone sa umpukan ng mga estudyante. Sumigaw ang ilang mahiyaing babae. Ang iba ay natakot din sa kanilang mga talino. F***. Chapter 75. Hinawakan ng kalbo ang buhok ni Madison habang nakatingin sa kausap sa private room at nagtanong, "Are you guys together?" Sinampal lang ako ng batang ito sa mukha. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Nauna kang humipo sa akin. Sabi ni Madison habang umiiyak. Isang karangalan na mahawakan kita. Alam mo bang maraming babae ang gustong hawakan ko si Harry pero hindi lang ako interesado. Walang naglakas loob na magsalita sa loob ng private room. Gayunpaman, isang babaeng estudyante na nagtatago sa likod ng mga tao ang palihim na kinuha ang cellphone ni Patrick. Pagkatapos ay nag-type siya ng ilang salita, "Danger in Fuller Golden Sands Private Room number 47, at random na ipinadala ito sa isang tao.
Pagkatapos ay tahimik niyang ibinato ang telepono sa orihinal nitong posisyon. Bahagyang natauhan si Patrick. Tumingin sa kalbong lalaki. Sinabi niya, Harry, tama. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Maddie. Gaano karaming pera ang kailangan para palayain siya? Pangalanan ang iyong presyo. Ngayon ay malinaw na ang pananaw niya sa sitwasyon. Bagamat maraming tao sa kanilang panig, karamihan sa kanila ay mga babae. Kung sila ay lumaban, ang kanilang panig ay magdurusa. At saka, nagdududa kung may maglalakas loob na lumaban maliban sa kanya. Namutla silang lahat sa takot. Ikaw ba ang boyfriend ng babaeng ito? Tanong ng kalbo. Oo, sagot ni Patrick. Okay, mukhang matalino ka. Bigyan mo lang kami ng $1,000,000, at pakakawalan na kita. Kung hindi, pwede mo akong pasayahin sa babaeng ito dahil maganda rin siya. Haha, sabi ng kalbo at tumawa. Pat, iligtas mo ako, sigaw ni Madison habang umiiyak. Hinawi ng kalbong lalaki ang kanyang buhok, kaya hindi siya makagalaw, at patuloy itong sinasamantala. Harry, sobra na ang $1,000,000. Kami ay mga estudyante lamang. Wala kaming ganoong kalaking pera. Magbabayad ako ng $100,000 kung pakakawalan mo si Maddie. $100,000? Sa tingin mo ba pulubi tayo? Tanong ng kalbo habang nakapikit ang mga mata at nakatingin kay Patrick. Yan lang ang meron ako. Sana maging mas malaking tao ka at iligtas kami. Si Patrick ay mayroon lamang $100,000. Siya ay isang rich kid, ngunit ang kanyang mga magulang ay nasa business empire. Siya ay isang malaking gastusin, kaya hindi siya makapag-ipon ng anumang pera. Ang $100,000 ay ang kanyang allowance sa susunod na buwan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi iligtas muna si Madison. Mabuti, $100,000 noon. Ilipat mo muna sa akin ang pera, sabi ng kalbo. Hindi niya inaasahan na ganoon kay Aman ang mga estudyante ngayon. Casual lang siyang humingi ng $1,000,000, sa pag-aakalang ito ay sapat na upang makakuha ng $10,000 o higit pa. Hindi niya inaasahan na bibigyan niya siya ng $100,000. Iyon ay sapat na pera upang hayaan siyang magmayabang sandali. Nakahinga naman ng maluwag si Patrick nang pumayag ang kalbo. $100,000 lamang iyon, at maaari na lamang siyang gumawa ng dahilan at humingi ng karagdagang pera sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag tinanggihan siya ng mga ito. Nang kukunin na sana ni Patrick ang kanyang telepono at gagawin ang paglipat, narinig niyang sumisigaw si Madison. Ah, bastard! Tumigil ka! Tumingin si Patrick, ngunit nagalit si Patrick sa nakita niya kaya lumapit siya sa isang bote ng alak at binasag ito sa ulo ng kalbo. Hinawi pala ng kalbong lalaki ang buhok ni Madison gamit ang isang kamay at hinawakan ang katawan nito gamit ang kabilang kamay nang kunin ni Patrick ang kanyang cellphone. Puno ng dugo ang ulo ng kalbo dahil sa tama. Binitawan niya si Madison at napasigaw habang nakahawak sa ulo niya. Mabilis na nag-react ang ilang lalaking nakaitim, sumugod, at pinababa si Patrick. Takot na takot ang mga estudyanteng iyon ng SRMU kaya hindi sila naglakas loob na kumilos. Hindi pa nila naranasan ang ganoong bagay. Nagulat din si Madison. Naantig siya sa matapang na pagliligtas ni Patrick. Nang makita si Patrick na nakaipit sa lupa ng ilang lalaking nakaitim na hindi makagalaw, gusto niyang tumulong ngunit nahawakan siya ng kalbong lalaki na nakabalik sa kanyang katinuan. Nakakatakot ang itsura ng kalbo ng mga sandaling iyon. Umaagos ang dugo sa mukha niya at nakakatakot. Anak, ang katapangan mo. Ako, si Harry, ay matagal nang nasa River City, ngunit ikaw ang unang taong pumutok sa aking ulo. Paano ko haharapin ang iba sa hinaharap kung hindi kita tinuturuan ng leksyon? Itaas mo ang ulo niya sa akin eh. Ayaw mo kapag nabuli ang girlfriend mo, hindi ba? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung paano ko siya binubuli. Hinawakan ng lalaking nakaitim si Patrick sa buhok at hinayla papunta sa kalbong lalaki. Hinawakan ng kalbo si Madison sa kanyang mga bisig at sinimulang kapkapan. Nagpupumiglas si Madison pero sinampal siya ng kalbong lalaki sa mukha at nahihilo. Hindi na siya nang ahas na tumutol muli at hinayaan niya itong gawin ang gusto nito sa kanya. Tumigil ka, babayaran kita, $1,000,000. Napalunok si Patrick at nagpupumilit na bumangon sa kanyang nakita, ngunit pinigilan siya ng mga lalaking nakaitim na nakaipit sa kanya na makagalaw. Nakatingin lang siya sa kalbong na binubuli si Madison.
Hindi pinansin ng kalbo si Patrick at nagpatuloy sa pagkapa at paghalik kay Madison. Noong nakasalubong niya si Madison sa banyo kanina, hindi niya napigilan ang pagkapa niya sa ilalim ng impluwensya ng alak. Marami na siyang nagawa noon, at sa katayuan ni Harry, nilalamon lang ng mga nanggapa ang kanilang pride at tiisin. Gayunpaman, sinampal siya ni Madison sa mukha ngayon. Ito ang dahilan kung bakit sinundan niya si Madison dito kasama ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ng kalbo na halikan si Madison sa mapupulang labi nito nang makita kung paano naging masunurin ang magandang babae matapos itong turuan ng leksyon. Chapter 76. Si David ay kalahating nakahiga sa sopa habang nilalaro ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng text message out of the blue. Kung susuriing mabuti, galing ito kay Patrick. Pinindot niya ang mensaheng bumukas, at nagsulat ito. Patrick, danger in Fuller Golden Sands Private Room number 47. Tumalon si David sa kanyang mga paa. Si Patrick ay hindi magpapadala sa kanya ng mensahe ng ganoon ng walang dahilan. Gusto niya itong tawagan at tanungin. Gayunpaman, sa pag-iisip, hindi ito naging magandang panahon para kay Patrick mula nang i-text niya ito. Kaya naman, tinawag niya si Paul at sinabihan siyang lumabas kaagad. Nagmamadaling bumaba si David at nagmaneho sa Fuller Golden Sands. Nakasalubong niya si Paul sa daan. Sabay silang nagmadaling pumunta. Hindi nagtagal ay dumating sila sa Fuller Golden Sands, kung saan dinala sila ng isang waiter sa pribadong silid na numero 47. Itinulak ni David ang pinto at nakita ang isang kalbong lalaki na may dugo sa ulo na nangangapa ng isang babae. Naipit si Patrick sa lupa ng ilang lalaking nakaitim, na isa sa kanila ay hinayla ang ulo pataas sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang buhok. Nanlilisik ang mga mata ni Patrick sa kalbong lalaking may pulang mata. May 20 o 30 iba pang mga binata at babae sa sulok ng pribadong silid. Pumasok si David at nagulat ang lahat sa private room. Tumigil din ang kalbo sa pagkapa kay Madison, tumingin kay David, at sumigaw, "Who the F*** are you? Alam mo ba kung nasaan ka? How dare you barge in?" Napagtanto ni David na ang babaeng sexually harassed ay ang girlfriend ni Patrick, si Madison. Siguradong psycho ang lalaking ito para ay bully ang girlfriend ni Patrick at mapapanood si Patrick. Sa halip na sagutin ang kalbong lalaki, sinabi ni David, "Paul, sa iyo siya." "Oo, Mr. Liddell," sagot ni Paul. Pagkatapos, humakbang siya pasulong. F*** ka, nang hihingi ka ng gulo. "Kunin mo siya," sigaw ng kalbo at sumugod na may dalang bote ng alak na casual niyang pinulot. Bang! Sa sandaling hawakan ng kalbong si Paul, lumipad pabalik ang kanyang katawan ng ilang metro bago niya maitaas ang bote. Mula doon, humiga siya sa lupa na sumisigaw at gumulong-gulong. Wala pang kalahating minuto, nakahandusay sa lupa ang 7 o 8 lalaking nakaitim at ang mga kalbong lalaki sa pribadong silid, na parang impyerno na sumisigaw. Habang nasa daan ang mga lalaking nakaitim, tumayo si Patrick, hinubad ang kanyang sandok, at tinakpan si Madison. Lumapit si David kay Patrick, tinapik siya sa balikat, at sinabing, "Okay ka lang, Pat?" "Ayos lang ako, salamat, Dave. Basta okay ka lang." Lumapit si David sa kalbong lalaki, tinapakan ang mukha, yumuko, at sinabing, "How dare you hit my friend and harass his girlfriend? Baldy, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin dito?" Sa pagtapak ni David sa kanyang mukha, bumulong ang kalbong lalaki, "Punk, ikaw, patay ka na. Sinasabi ko sa iyo. Kasama ko si Mr. Camden. Ngayong nahawakan mo na ako, wala nang lugar para sa iyo, ikaw sa River City. Oh, napakayabang. Kung gayon gusto kong makita kung sino itong Mr. Camden. Bumangon ka at tawagan mo siya para lumapit." Binitawan ni David ang kalbo pagkasabi niyon. Mabilis na bumangon ang kalbo at tumingin kay Paul na nasa likod ni David. Medyo natakot siya dahil napakalakas ng lalaki. "Bilasan mo," sabi ni David. Nanginginig ang kalbo habang inilabas ang kanyang telepono at tumawag. Sinabi ng kalbo sa lalaki sa telepono na may nagdulot ng gulo sa Fuller Golden Sands at siya ay binugbog. Sinabi rin niya sa kanila na dalhin ang isang tao dahil malakas ang mga nanggugulo. Walang pakialam si David kung magsinungaling ang kalbo basta magpakita sila. "Anak,
Malapit nang dumating si Mr. Camden, at mamamatay ka na. Kumpiyansa ang kalbo na darating si Mr. Camden sa lalong madaling panahon at nagsimulang maging matapang muli. Hindi pa natin alam kung sino ang mamamatay. Tara, maghintay tayo sa lobby. Bumaba si David sa lobby pagkatapos sabihin iyon. Kinaladkad ni Paul ang kalbo hanggang sa ibaba. Umupo si David sa gitna ng lobby ng Fuller Golden Sands Entertainment Center, kasama ang kalbong lalaki sa ilalim ng kanyang mga paa at si Paul ay nakatayo sa likuran niya. Sa paligid nila, isang dosenang mga security guard ang natambas sa lupa. Ang manager ng Fuller Golden Sands, na kasama rin sa karamihan, ay nakamasid kay Paul na nakatayo sa likuran ni David. Sa sobrang lakas niya, isa-isang bumagsak ang mahigit isang dosenang security guard at hindi na makabangon. Maraming tao ang nanunood sa kanila sa lobby. Maging ang 20 o 30 katao mula sa SRMU ay naririto, kasama sina Patrick at Madison. Napatingin ang lahat kay David na nagtataka. Isinuot ni David ang kanyang SCC high-tier membership ring sa kanyang daliri. Sa kanyang tier, ipinatawag niya ang lahat ng miyembro ng SCC sa River City na pumunta sa Fuller Golden Sands. Ito ay isang bagay na eksklusibo sa mga high-tier na miyembro. Walang karapatang tumanggi ang mga intermediate o junior na miyembro, tanging ang mga miyembro lamang ng mataas na antas. Walang sino man ang sumubok na makita kung gaano kalaki ang epektong maaaring mabuo kapag ang lahat ng miyembro ng River City SCC ay nagtipon noon. Walang nakakaalam kung makatiis si Mr. Camden. Chapter 77. Ang tunay na pangalan ni Six Camden ay Seth Camden. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa River City gamit ang kanyang Iron Fists mahigit isang dekada na ang nakalipas. May 6 na daliri siya sa kaliwang kamay, kaya binansagan siyang Six. Sa paglipas ng panahon, lalong sumikat si Six. Halos isama niya ang mga puwersang nasa ilalim ng lupa ng River City sa kanyang Iron Fists. Sinimulan siyang tawagin ng mga tao na Mr. Camden tuwing nakikita siya. Dahan-dahan nilang nakalimutan ang pangalan ni Six, at hindi gaanong tao sa River City ang nang-ahas na tawagin si Six sa kanyang pangalan. Ngayon, si Six ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang alipin, si Harry, na humihiling sa kanya na dalhin ang kanyang mga tauhan sa Fuller Golden Sands dahil may nanggugulo doon. "Oh there, may gumawa ng gulo sa teritoryo ko." At binugbog pa nila si Harry. Ang taong ito ay dapat na bago sa River City. Maaaring hindi si Harry ang kanyang kanang kamay, ngunit si Harry ay may kasamang isang dosenang lalaki. Kung sino man ang nakatalo sa kanya ay dapat maging malakas. Kaya naman, nagtungo ang 6 sa Fuller Golden Sands kasama ang mahigit 100 lalaki. Matagal na siyang hindi nakikitungo sa kahit ano ng personal. Malamang na magkakaroon ng kalawang ang kanyang katawan kung hindi siya mag-eehersisyo ng mas maaga. Hindi nagtagal ay narating nila ang pasukan ng Fuller Golden Sands. 6 ang nanguna, na sinundan ng mahigit 100 tao. Pumasok sila sa lobby ng Fuller Golden Sands. Natigilan ang 6. Sa gitna ng lobby ay nakaupo ang isang binata. Sa likod ng binata ay nakatayo ang isang medyo may edad na. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang alipin na si Harry, na tumawag sa kanya sa telepono. Isang dosenang security guard ang nakahandusay sa sahig. May daan-daang bisitang Fuller Golden Sands ang nanunood. Ito ay mga taon. 6 ay hindi na insulto sa ganitong paraan sa mga taon. Ito ay higit pa sa kahihiyan. Talagang umakyat siya sa ibabaw niya. Sa lahat ng taong ito na nanunood sa kanila, paano niya mapapanatili ang kanyang reputasyon sa River City kung hindi niya ito aalagaan ngayon? Humakbang pasulong ang 6. Mga 7 o 8 metro ang layo niya kay David. Sumunod ang daan-daang tao at pamwesto sa likod ng Six, nang makita ng mga nanunood ang napakaraming tao na biglang sumulpot, ang iba ay nagsimulang pumuslit dahil natatakot silang masaktan. 2. Marami sa mga mas matapang ang nanatili, ngunit nanatili lamang sila malapit sa gilid ng lobby. Ito ay 2 laban sa higit sa 100 tao. Kahit na si Paul ay nagpakita ng mahusay na mga kakayahan sa martial arts, walang sino man ang umaasa sa kanila. May ibinulong si Patrick kay Madison, naglakad papunta sa gitna ng lobby, at tumayo sa likuran ni David. Sinubukan ni Madison na sunggaban si Patrick, ayaw niyang umalis. Gayunpaman, naalala niya na si David ay napunta sa gulo na ito para sa pagligtas sa kanila, kaya binawi niya ang kanyang kamay at tumingin sa kanila na kinakabahan.
Sinaktan sila ni David para iligtas siya, at hindi makatayo si Patrick at walang magawa. Binata, huwag masyadong impulsive. Some things have consequences, sabi ni Six habang nakatingin kay David. Mr. Camden, iligtas mo ako. Sigaw ni Harry habang tinatapakan siya ni David. Ikaw ba ang may-ari niya? Alam mo ba na ang iyong alaga ay random na kumagat ng mga tao? Tanong niya habang tinatapakan si Harry, na nasa ilalim ng kanyang mga paa, sa halip na sumagot sa Six. Kahit makagat ng iba ang alaga ko, ako mismo ang hahawak sa kanya. Babaliin ko ang mga kamay ng sinumang humipos sa kanya. Malakas ang ugali mo, Mr. Camden. Hindi mo man lang tinanong kung bakit. Pero hindi ko lang siya nahawakan ngayon, pero ginawa ko rin ito gamit ang mga paa ko. Ano ang gagawin mo sa akin? Hindi naman mahalaga kung bakit. Ang mahalaga ay nahawakan mo ang aking mga tauhan, at makakalimutan mong umalis sa lobby na ito. Panoorin mo ang gagawin ko sa iyo. Sinugod ng anim si David. Ang kanyang mga iron fists ay hindi sikat para sa wala. Kahit na matagal na siyang hindi lumaban sa sinuman, araw-araw pa rin siyang nag-eensayo. Bagamat hindi ito kasing ganda noong nasa kanyang peak, malapit na. Chapter 78. Kinailangan niyang pabagsakin si David at ang kanyang barkada ngayon. Kung hindi, siya ay masyadong mapahiya para magtago sa River City. Nang lumipat ang anim, ganoon din si Paul, na nakatayo sa likuran ni David. Mabilis siyang umikot kay David para salubungin ang mga kamay na bakal ni Six. Hindi malayo ang anim kay David at gusto siyang ibaba. Gayunpaman, natagpuan niya ang isang figure na nakatayo sa harap ni David pagkatapos sumugod. Si Paul iyon, na nakatayo sa likuran ni David. Mabilis iyon. Nagulat si Six. Siya ay 7 o 8 metro lamang ang layo kay David, at ito ay isang linear na distansya. He did it out of the blue, pero mabilis na nahuli ng kanyang kalaban. Talagang eksperto siya, hindi natakot ang anim. Pagkatapos ng lahat, kinoronahan siya bilang hari ng underworld ng River City matapos makipaglaban sa mga dalubhasa. Makalipas ang 1 segundo, sinuntok niya si Paul. Lumiko si Paul sa gilid, yumuko, at sinabi sa kanyang ulo, cannon fists. Tapos sinuntok niya. Bang! Nagsalubong ang mga kamao nila sa ere at nagbanggaan. Pagkatapos, naghiwalay sila. Napaatras ng kaunti si Paul at pinatatag ang sarili. Tumingin siya kay Six na may bakas ng pagtataka sa mga mata. 6 na umatras ng 7 o 8 hakbang bago huminto. Lalong nabigla siya nang makitang napaatras si Paul. Napakalakas ng lalaking ito. Inamin niya na maliban sa mga nakatagong martial arts expert sa River City, ang iba sa Open ay wala sa kanya. Gayunpaman, nagawang harangin ng lalaking ito ang kanyang iron fists at itumba siya ng 6 o 7 metro pabalik. At saka, pakiramdam niya ay nabali ang hindi bababa sa 3 buto ng daliri sa kanang kamay. Ang dalawang ito ay walang iba kundi mga ordinaryong tao. Sila ay malamang na mula sa mga aristokratikong pamilya. Gayunpaman, hindi sila lokal. Bilang hari ng underworld ng River City, kilala niya ang mga lokal na aristokratikong pamilya ng River City. Nakatagpo na rin siya ng ilang inapo ng mga pamilyang iyon, ngunit ang mga taong nasa harapan niya ay wala sa kanila. Sa makatuwid, kailangan nilang maging malakas na bisita. Gayunpaman, kinailangan nilang umatras dahil nasa teritoryo niya sila. Paano kung sila ay mga miyembro ng mga maharlikang pamilya? Mayroon din siyang mga taong umaatres sa kanya, kung hindi siya aabot sa ganito. Hindi na nagpatuloy ang anim dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Paul pagkatapos ng banggaan. Ang galing mo, ngunit ang dalawang kamao ay hindi tugma sa 4, at kailangan mong protektahan ang iyong Panginoon. Titingnan ko kung paano mo ito haharapin. Nang hihijitan na sana ng anim si David at ibababa siya, biglang sumugod si Paul sa kanyang tabi ng napakabilis. Bago niya namalayan, isang mahigpit na pagkakahawak na parang bakal ang humawak sa kanyang leeg. Gitling, 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 ikaw. Isang salita lang ang nasabi ng anim bago siya hinawakan ni Paul sa leeg. Hindi na siya nakagawa ng ingay at nakatitig na lang sa kaharap niya na may takot na mga mata. Mr. Camden, Mr. Camden, gustong lumapit ng mga alipor sa kanyang paligid, ngunit sinenyasan sila ng anim na huminto.
Kung maglapat ng kaunting puwersa ang lalaking nasa harapan niya, si Six ay mamamatay ng malungkot ngayon. Tumayo si David, lumapit sa Six, at sinabing, Mr. Camden, tama ba? May nakagat ang iyong alaga, ngunit gusto mong baliin ang kamay ng biktima. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin ang ganoong bagay. Ang 100-something na tao sa likod mo, o ang martial arts skills na sa tingin mo ay napakagaling mo. Noon lang, biglang may napakalaking dagandong na parang makina mula sa labas ng lobby. Chapter 79. Bilang pinakamalaking entertainment center sa River City, ang Fuller Golden Sands ay may malaking lobby sa unang palapag. Umalangaw-ngaw ang malalaking dagandong sa lobby bago huminto ang custom na Aston Martin. Pagkatapos ng pangalawa, ang pangatlo, sa huli, 100 limited edition na sports car ang huminto sa lobby. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Ang pagdating ng 12 limited edition na mga sports car ay nagbuntong hininga rin sa mga manunood. Bihira sana ang isa, ngunit ngayon, 12 ang nagpakita. Bumaba si Charles sa unang sports car. Siya ang pinakamatandang tagapagmana ng lokal na mayayamang pamilya ng River City, ang pamilyang Luther. Siya rin ang pinuno ng River City SCC at isang high-tier na miyembro ng SCC. Sa kanyang posisyon, hindi niya kailangang dumalo, ngunit nakatanggap siya ng paunawa mula sa punong tanggapan 2 araw na ang nakakaraan na ang pangalawang mataas na antas ng miyembro ng SCC ay lumitaw sa River City. Bilang pinuno ng SCC ng River City, gusto niyang makilala sila. Nagkataon na ipinadala ni David ang high-tier member summons ngayon, kaya siya ay dumating. Mayroong 12 kotse at 12 tao na binubuo ng 10 lalaki at 2 babae, karamihan ay nasa 20s at 30s. Ang mga taong ito ay kumakatawan sa halos kalahati ng impluwensya ng River City. Maaaring hindi alam ng mga ordinaryong tao kung sino sila, ngunit malalaman ng mga nakaabot sa isang tiyak na antas kung gaano sila kakilakilabot. Sa mata ng mga ordinaryong tao, si Six, ang hari ng underworld ng River City, ay isang malaking shot. Gayunpaman, hindi nila alam na ang Six ay isang pawn lamang na inilagay ng ilang mga tao para makakuha ng atensyon. Ang mga totoong bigwig ay nagtago sa background at pinananatiling low profile. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Charles ang isang grupo ng mga tao papunta kay David. Napabuntong hininga ang lahat na para bang hinuhulaan ang kaguluhang mangyayari. David, may favor ka ba sa akin? Tanong ni Charles habang papalapit kay David. Hindi lumitaw ang kaguluhang inaasahan nila, ngunit inaabangan pa rin nila ang susunod na mangyayari. Napatingin si David kay Charles. Ito dapat ang tanging high-tier na miyembro ng River City SCC, at ang boss din ng River City SAC. Siya siguro ang taong nakipag-ugnayan sa akin sa Champion Hospital para operahan ang ina ni Paul. Paul, sigaw ni David. Bumitaw si Paul sa pagkakahawak kay Six. Matapos palayain ni Paul, si Six ay nakahinga ng maluwag at magalang na sumigaw kay Charles, Mr. Luther, sampal. TT. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa tahimik na lobby na ikinagulat ng lahat. Bilasan mo at humingi ng tawad kay David. Sabi ni Charles pagkatapos sampilan si Six. Mr. Luther, ako, sampal. Sinampal ulit ni Charles si Six sa mukha. Agad na natauhan si Six matapos siyang sampilan ni Charles ng 2 beses. Sino si Charles? Ang pinakamatandang tagapagmana ng pamilya Luther, ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa River City. Maaari lamang siyang maging hari ng underworld ng River City dahil sa suporta ng pamilya Luther. Sa madaling salita, siya ang alipin ng pamilya Luther, na kanilang pinakawalan upang maakit ang atensyon ng mga tao. Ang sinumang nasa first name na batayan kay Mr. Luther ay kailangang nasa kaparehong antas man lang niya. Mukhang may na-offend siya ngayon. Agad niyang kinausap si David ng may paggalang, Mr. Liddell, pasensya na. Ako ay ignorante at nasaktan kita. Mangyaring maging mas malaking tao at huwag magalit sa akin. Alam ng isang dakilang tao kung kailan dapat sumuko. Nakarating ang 6 sa kinaroroonan niya ngayon para sa isang dahilan. Isang lalaking nasa edad 40 ang mapagpakumbabang humingi ng tawad sa isang kabataang nasa edad 20 sa harap ng napakaraming tao.
Ito ay hindi isang bagay na magagawa ng karamihan sa mga tao. Bukod pa rito, alam ng lahat na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinuno ng underworld ng River City. Hindi pinansin ni David si Six at sinabi kay Charles, dahil nagtanong ka, hahayaan ko na ito. Mapagbigay ka, David. Magmadali at magpasalamat kay David. Chapter 80. Salamat, Mr. Liddell. Salamat, Mr. Liddell. Mabilis na sabi ni Six. Halika, David. Tara inom tayo somewhere. Tara na, Charles. Magkasama silang umakyat, sinundan ng grupo ng mga miyembro ng River City SCC. Tinapik ni David ang balikat ni Patrick at sinabing, umuwi na muna siya. Agad na sumugod ang manager ng Fuller Golden Sands para manguna. Kaya umalis na ang grupo. Nag-iwan sila ng daan-daang matatapang na nanunood at ang higit sa 100 alipin na dinala ng Six na natulala. Para silang naipit sa panaginip. Yun lang. Paano ang kaguluhang inaasahan natin? Si Mr. Camden, na kilala bilang hari ng underworld ng River City, ay sinampal ng 2 beses sa mukha, ngunit kailangang humingi ng tawad ng buong kabab ang loob. Maraming tao ang tumingin kay Six, na nag-ugat sa parehong lugar. Mukhang iniisip nila, hindi ba ikaw ang amo ng underworld ng River City? Bakit ang pile mo? Humingi ka ng tawad pagkatapos mong bugbugin. Maliban sa iilan na nakakaalam ng katotohanan, nakita ng iba na ito ay isang bagay na nakakabighani. Nakahiga si Harry sa sahig na nagkukunwaring nahihilo, kaya hindi siya makabangon. Natatakot siya na baka paghiwalayin siya ni Six. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana napahiya si Six ngayon. Malamang na hindi magtatagal bago kumalat ang balita tungkol sa nangyari ngayon sa buong River City. Si Six, ang hari ng underworld ng River City, ay magiging trampulan din ng mga biro at banter. Siyempre, sa likod niya lang sila nakakapag-usap. Nakita ni Madison at ng kanyang mga kaklase ang paalis na figure ni David at nakita nilang surreal ito. Gusto nilang tanungin si Patrick kung sino si David ngunit hindi nila alam kung paano. Napatulala din si Patrick. Magka-roommate sina David at Patrick noong freshman pa sila sa universidad. Sila ang pinaka-close sa 4 na roommates. Hindi niya inasahan na si David ay may kakilakilabot na pagkakakilanlan. Mukhang kailangan niyang humanap ng pagkakataon para tanungin siya tungkol dito. Sa dami ng tao, nagkatinginan sina Rosalie at Elisa at nakita ang pagsisisi sa mga mata ng isa't isa. Kung naging maayos lang sana sila ni David nang yayain sila ni Madison na mag-hangout kasama si Patrick, magagawa na nila ang lahat ng gusto nila sa River City ngayon. Ibinaba nila ang tingin sa isang malaking shot na napanaginipan lang nila. Kung minsan ang buhay ay magiging ganito, hindi ka magkakaroon ng isa pang pagkakataon kapag napalampas mo ito. Isang premium na pribadong kwarto sa Fuller Golden Sands. 2 binata ang nag-uusap. Howard, salamat sa lahat ng pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Mr. Queen, masyado kang mabait. Ikinagagalak kong magtrabaho para sa iyo. Ililibre kita ng pagkain kapag nakabalik ka na sa capital city. Salamat, Mr. Queen. Bulalas ng lalaking tinatawag na Howard. Ilang mga tao ang maaaring makakuha ng Mr. Queen upang tretuhin sila sa isang pagkain sa kanyang sarili. Isa itong malaking karangalan para sa kanya. By the way, kumusta si Luna? Maayos na si Miss Luna, Mr. Queen. Knock knock. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Pumasok ka. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Mr. Queen, may 100 miyembro ng SCC na nagtipon sa ibaba ng hagdanan. Oh, alam mo ba kung bakit? Narinig ko na ginamit ng isang high-tier member ang summon. Charles, hindi. May isa pang high-tier na miyembro ang River City. Huwag kang mag-alala. Ang SCC ay isang grupo lamang ng mga taong magulo. Bukod sa ilang pangunahing miyembro at ilang high-tier na miyembro, ang iba ay walang dapat ikabahala. Oo, sir. Lumabas ng kwarto ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Howard, hanapin itong bagong miyembro ng SCC high-tier sa River City. Oo, Mr. Queen.